Kinumpirma ng Commander ng Pacific Air Forces ng Estados Unidos na ang US Air Force ay nagsasagawa ngayon ng mga reconnaissance missions sa Indo-Pacific region kasama na ang South China Sea at pinuna nito ang China dahil sa mga ginagawang illegal na aktibidad ng Chinese military sa nasabing karagatan. Sa pakikipanayam sa mga reporters sa isang teleconference mula sa kanyang punong tanggapan sa Hawaii, pinuna ng US Pacific Air Forces Commander na si Kenneth Welsbach ang komunistang bansa dahil sa pagkamkam nito sa ilang mga isla sa South China Sea na hindi naman nila pagmamay-ari. Pinangatwiran din ni Kenneth Welsbach ang mga ginagawang reconnaissance mission ng US Air Force at sinabi niya na nais ng Estados Unidos na maintindihan ang motibo sa mga ginagawang aktibidad ng China sa South China Sea at East China Sea. Sinabi ng US Air Force Commander na, "We'd like to know a lot of the other, what I think is nefarious activities by the Chinese Communist Party making islands in their international water space that never belong to them." Idinagdag rin niya na, "We wanna be able to track their military activities. We wanna be able to understand any testing and acquisition with new equipment that they made. That is why we are collecting." Kasama nito, anya, ay ang paglapit sa mga isla na kasalukuyang kinokontrol at inaangkin ng ibang mga bansa at ang pagsasagawa ng China ng mga simulated attacks sa mga kaalyado at military base ng Estados Unidos. Sinabi ni Kenneth Welsbach na nagdi-deploy sila ng maraming spy planes sa buong Indo-Pacific region upang magsagawa ng intelligence gathering at sinabi rin niya na ang dahilan kung bakit ginagawa nila ito ay dahil nais nilang bantayan ang lahat ng mga military activities ng China at gagamitin nila ito upang malaman kung ano ang magiging susunod na hakbang ng komunistang bansa. Nangako rin si Kenneth Welsbach na ang Estados Unidos ay handang panatilihin ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific at tiniyak na ang kanilang presensya sa rehiyon ay magpapatuloy kasama ang US Air Force na mahigpit na nakabantay sa lugar. Inihayag din niya na umaasa siyang magkakaroon ng kasunduan ang Pilipinas at Estados Unidos tungkol sa Visiting Forces Agreement na makakatulong upang makamit ang interes ng parehong bansa sa rehiyon. Tiwala si Kenneth Welsbach na ang Estados Unidos at Pilipinas ay magkakaroon ng magkasamang day-to-day training at real-world operations na may kaugnayan sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Sinabi niya na, "I am not actually participating in the negotiations but I am confident that the two governments can come to an agreement and meet their shared interests and their individual interests and will get to a spot where we in the military, once the agreement is made, we can train together, operate together, and if called upon and directed by my bosses, execute the tenets of the Mutual Defense Treaty." Samantala, kinukonsidera ngayon ng Pentagon ang pagbuo ng isang permanenteng naval task force sa Pacific region upang labanan ang lumalakas na military power ng China ayon sa pahayag ng dalawang matataas na US officials. Kasama rin sa plano ang paglikha ng isang bagong military operation sa Pasipiko na magbibigay ng kapangyarihan sa US Defense Secretary na maglaan ng karagdagang pondo at resources upang malabanan ang China ayon sa mga opisyal na humiling na hindi na pangalanan. Ang dalawang inisyatibo na hindi pa na-finalize ay magdaragdag ng lakas tungkol sa pagiging matigas ni President Joe Biden laban sa China at magdadala ito ng isang malakas na signal na ang bagong US administration ay seryoso sa pagpigil sa ginagawang military build-up ng Beijing at pagiging agresibo ng komunistang bansa sa Indo-Pacific region.
Dumating ang balitang ito habang ang mga leaders ng NATO ay pinapalakas ang kanilang suporta sa pagiging confrontational ng Washington sa Beijing. Samantala, sa nakalipas na 4 na taon, ginawang top foreign policy priority ni former US President Donald Trump ang pagkontra sa China habang idineklara naman ng NATO noong mga nakaraang linggo na ang Beijing ay isang malaking security risk at sinabi rin nito na ang China ay nagsasagawa ng mga hakbang upang sirain ang kasalukuyang global order. Ginawa ang inisyatibong ito matapos na binuo ng Pentagon ang China Task Force na kung saan ay kinomisyon ni President Joe Biden noong Marso upang suriin ang mga patakaran at proseso ng Estados Unidos tungkol sa pakikipag-ugnayan nito sa China.